Ako kasi I've been waiting for this talaga. As in, ang tagal kong hiningi and ang tagal kong naging vocal na gusto kong makatry na magkaroon ng love team. So sabi ko, kailangan galingan ko to. Kasi baka palitan ako eh. Baka pag nag-reading tayo Tama dito. naman. Tapos, Inisip mo yun? inisip ko yun, I swear. I had to stop for 1 year and 4 months. I wanted to quit showbiz. Wow, I umabot. felt like parang wala na yata talagang spark ah. And then this came. I was like, wow, kaya ko pa pala. What is up guys? Siyempre, Luis Listens tayo. Pero ang mga bisita natin ngayon, pinatawag ko. May mga ginagawa sila sa kanilang mga buhay-buhay pero tinawag ko bakit gusto ko mag-congratulations sa kanila dahil number 1 ang My Husband is a Mafia Boss. We have Joseph Marco and Ren, the Luis Listens. Ikasa mo dyan? Thank you for having us, man. Unang katanungan at feeling ko ito siguro ang pinaka-importante. Agad-agad. Walang kagatol-gatol. Joseph Marco, bakit ang tagal mo sa banyo? Yan siguro ang sagutan namin na inaabangan lahat. Si Ren umiiyak na dito kanina. Tagal niya. Tagal niya. Ako naman nagkahagul. Nandiyan ba si Joseph? Baka umuwi na. Baka umuwi na. Please explain. Well, naghahanda ako para at least, di ba? Siyempre, ganito ba naman leading lady mo eh. Kailangan palagi Fresh kang ako, ayos. Mara. Yan, sige. Yun muna. Itong dalawang to eh. Yun muna, paano ka maging fresh? Paano ka naghahanda? Bigyan mo ka ng konting tips pagdating sa kagwapuhan. Paano ba pagising mo, ganyan na, may mga ginagawa ka pa. Ikaw sunod ko rin, tanong ko paano ba maging ganyan kaganda para sa ibang mga binibini. Ano ba ang gwapo tips mo? I think dapat magkaroon ka ng obsession sa sarili mo eh, kung paano mo siya aalagaan. Siyempre magsisimula yan, siyempre sa nutrition. And at the same time, you have to, work out. Kailangan din talaga. Kasi hindi, we're not getting any younger. And sleep. So combo yun. Sleep, nutrition, and workout. Kaya pala ako every 3 months lang ako matulog. Yun pala. Pero ito si Joseph Marco, may kwento ako tungkol dyan mamaya. Huwag ka mag-alala. Masayang kwento yan. Masayang kwento yan. Dahil ko naman sa mga nagtatanong, kasi sinimulan ni Joseph Marco, pinaghandaan niya eh. Ikaw ba, bago lumabas ng bahay, ano ang seremonyas mo? Wala masyado eh. Ba't tumatawa to? May alam to. May alam to. Ayan, sige. Kung ano yung sagot mo, sisegundahan niya. Tingnan natin. Hindi, ako wala, simple lang talaga ako. Alam ko medyo, yung iba hindi naniniwala, no? Pero grabe, kailangan talaga mag-water na mag-water. Iba yung Ba't di ka nalang nagagawa. magswero para tuloy-tuloy na? iba talaga yung nabibigay na glow pag sobrang grabe ka uminom ng water. Yung iba, parang wala sa kanila yun eh. Hydrate, Oo, hydrate talaga. And of course, vitamin C, sunblock, ganun lang. And be confident all the time. Totoo ba? Kasi may Ganun reaction lang. shot ka eh. May reaction shot ka Dapat eh. may confidence ka na, okay, I am beautiful. Ganon. Dapat alam mo sa sarili mo maganda ka. Sige, Ganon. parang ibabagsak mo na yun. Gusto ko ibagsak mo yun. Yung, Yes, I am beautiful. tapos ang usapan. Tamang-tama yan. Nagiyawa nun? Oo, gano'n. Dapat you know Kasama ako your dito, worth yung eh. mga holding hands Ay, nyo. sorry. Kasama ako dito. But congratulations sa inyong dalawa, number 1. Nabanggit ko nga kanina, My Husband is a Mafia. Ano ang pakiramdam? At sinasabi nila na kaya nagkagulo sa Senado dahil sa inyong dalawa. Oo, yun ang punot dulo daw ng lahat. Gusto nila manood, yung iba, may mga kailangan pang gawin. But anong pakiramdam na number 1? Sobrang grateful. Parang alam mo yung worth it lahat ng pagod na binigay namin. Kasi ako, 3-4 months before pa lang, I gained 15 to 20 pounds of muscle for the role. Ang sarap naman nung I gained tapos 15-20 pounds of muscle. Ako nung sinabi ko yan, I gained 20 to 30 pounds of fat. Ang ganda nung pagkakasa. Akala ko naman yung yung I gained pero naghanda ako para dito. Ang ganda pa nung nangyari sa iyo. Tapos, So yun, tsaka binasa namin binasa ko yung libro twice. Talaga kasing pressure namin kasi 390 million reads. Yeah. Sino ba namang hindi mape-pressure doon, di ba? So parang, syempre, kailangan mong ibigay sa mga readers kung ano talaga yung nire-require ng character. Eh, sobrang demanding nung nire-require ng characters, especially kay Ezekiel Roswell and Amy. So yeah, nakakataba ng puso na, tinatangkilik ng masa. Tsaka bago kami mag-start, parang yun talaga yung sobrang pag-overthink namin na magugustuhan kaya nila yung casting. Kasi ang crucial po ng casting parang, di ba, ang dami nagdaan ng mga Wattpad shows before, tapos hati talaga yung audience, may negative and positive. Tapos may mga shows na karamihan, negative yung Naging feedback ng mga tao. So kami parang, oh my God, magustuhan kaya nila yung casting, tanggapin kaya nila. So nagulat kami nung nag-cast reveal, as in,
ang positive talaga nung pagtanggap ng mga tao at the same May time. naglabas perfect casting. Oo, so ang bigat, 'di ba? Ang bigat nung gano'n na perfect casting. So yung pressure na nandito lang, naging gano'n. As in, mas grabe yung kabalalo kasi nakita nila na okay, pasok sila sa casting. So paano yung acting? Oo. Doon na nagkasubukan na nung nag-taping kami. Wala kaming ibang iniisip kundi dapat hindi sila ma-disappoint kasi nakita nila na deserve namin mapunta doon eh. Deserve namin na ibigay sa amin yung characters. So parang we have to give our, hindi lang 100%, 200% as much as possible. Hindi, yun nga din gusto ko sabihin na, di ba, yung mga fans ng mga Wattpad kasi very, very protective. Yeah. Yung kumbaga, if medyo na iba yung itsura ng mga bida Correct. sa utak. I've experienced the worst. Okay. Before my husband is a mafia boss, grabe yung na-experience ko. Hindi ako fan ng Wattpad, pero nung nabasa ko, The Late Yana Loves You, she's genius. Ang galing. 2014 pa sinulat yun pero Bakit? Ano yung meron na yun na sure to? sobrang ang linaw eh. Parang wala kang makikitang butas. Tapos ang daming characters. Alam mo yung talagang parang feeling ko na-obsess siya dun yung ginagawa niya yung My Husband is a Mafia Boss. Nick, ikaw din ba rin? Do you share the same yung feelings siya ni Joseph Marco na nung dinadaanan pa lang niya, yung parang napaka-perfect ng kwento? Grabe. Ako, nung sinabi pa lang sa akin na ako yung gusto nilang gumanap, marami na ako nababasa ng mga comments sa mga tao before pa siya i-announce nung nag-concert sila sa Araneta. Ang dami ng tao nagko-comment na dapat si Ren ang mag-Amy, bagay, ganyan. So nung binasa ko pa lang, fini-figure out ko, bakit ako? Anong meron kay Amy na nakikita nila sa akin? Tapos nung binabasa ko yung libro, iba talaga. As in, I fell in love with the book and the characters as in instantly. Kasi ang ganda ng kwento, ang ganda ng characters, very opposite. Sobrang makulay yung mundo nila na parang 5 a.m. na, nagbabasa pa rin ako, tumatawa ako, kinikilig ako. Iba siya, roller coaster ride talaga, ang ganda ng pagkakasulat. Yeah, tama, genius talaga si Miss Yana. And lahat ng emotions mafe-feel mo sa isang libro, kaya ma-attach ka talaga dun sa characters. Ang ganda ng mga plot twist. So, Pero ito pinakamaganda, kung di ako nagkakamali, first time niya rin Yeah. na magkatrabaho, Yeah, na first ganito ko lang. So, how was it na marami tayong alam na partnerships, na hindi naman sa love team, but partnerships na they've been there for quite some time, pero never nila nakuha yung ganyang klaseng appreciation. Pero kayo, parang first time nyo magkatrabaho, pero sabi ko, nag-number 1 kayo, at napakalaki ng following ninyo. I guess malaking bagay na we've been on the industry for quite some time. So, kumbaga masasabi ko na we were ready for this moment. Parang hinog kaming dalawa. And gutom kami sa project, the grit is there. We wanna do something special. Kaya nung time na nag-first meet up pa lang namin, parang sobrang warm na namin sa isa't isa. Prior, never kayo nagkakilala, never Oo. talaga. Pero ang weird doon, sa internet, pinagpe-pair up na kami kahit wala kaming kahit na anong project or never pa kami nakikita. Parang visually daw, ang sarap Yeah. tignan. So actually, 2023, may offer sa akin. She was doing, 2023 ba yun? Or 2024? 24, I guess. May 29. ginagawa siyang series sa TV5, Lumuhod Ka sa Lupa. Nag-inquire sa akin, magiging love team na rin, papasok ako sa season 2 nila. And I said yes. For some reason, hindi natuloy. Okay. And then ito pala yung, dito pala kami dadalhin. Red string theory na joke lang. Galing how Galing, everything galing. plays out. Kwento ko lang mabilis, si Joseph Marco kasi, nakasama namin yan sa Home Sweetie Home. Kung saan, siya yung magiging ka-love triangle ko kay Alex Gonzaga. Oo, siya yung pumapasok sa eksena namin. Tapos nangyari yung the pandemic happened, the franchise issue happened. So ang ganda na sana nung pagsasama namin, pero para ba sabihin to? Sa atin na lang to ha. Sabihin ko to ha, ito sana. Pero kami, sobrang effective nating dalawa. Diba? May mga push-up pa tayo. Sobrang effective namin. Ang management, nakulangan kay Alex. Huwag niyo akong pagawayan! Di ba ako nakakapamili? Please! Ako lang to! So ipipihit na sana yung kwento na tayo magkakatuluyan. Naging BL? Yes, Naging BL siya. magbe-BL sana kami kasi kulang kay Alex, pero nangyari nga yung franchise and everything. So, kaya hindi natin na natuloy. So, sayang kasi ang ganda na. Balikan ko lang yun. Sabi mo, pinag-uusapan namin kanina na kumbaga, it was also refreshing para sa'yo na sitcom type
Yeah. Di ba? Kasi syempre alam natin yung Puro drama, image. puro Oo. mabibigat Yes. yung So, drama. kamusta muna? Balikan ko lang yun. Kasi it was a happy moment. Kulitan tayo. Ang nun eh. sarap pala gumawa ng ganun. Para lang tayo nagto-throw lines. Alam mo yun, parang we're just, I feel like, para tayong nagko-collaborate lang sa isang high school project. And it's just so fun. Kasi, ang gagaling nung kasama mo. And it's so refreshing to me kasi, yun nga, parang mga batikan ng mga comedians. Kuya Bayani, Tony, Bong, ito lahat. Ayan. Miss Manzano. Red, stop it! Stop it! Ayan na, sabi nyo nga dati pa kayo, gumagawa ng pwede kayo magkatrabaho. The first day, yung medyo naalala nyo ba yung first scene nyo? Naalala nyo ba yung Ako naalala ko yung first scene na kinunan? Kasi nauna siya, day one wala ako. Okay. School. Okay. Nandun kami sa bahay ko, sa mansion ko, nilulutuan niya ako ng pagkain. Puro sunog yung niluto niya. Sabi ko, ayoko niyan, ayoko niyan. She kept on asking, ano bang gusto mo? Kumuha siya ng drinks, kung ano-ano. Sabi ko, ayoko niyan, ayoko niyan. Tapos nung wala na siyang maisip, kukuhanin niya yung gatas ng pusa. Sabi ko, ano, papainom mo sa akin yan? Yeah, that's the di first ba, scene. Ayaw mo ng mga yan? So, yun yung first scene namin. After that scene, sabi nyo nga na parang you felt very, very natural. So, going back sa standby area, ano ba yung naisip nyo na, okay, this will work. Parang confident ako sa partner ko, ikaw din, yung parang, okay, I feel it, we can make this work. Ako sa script reading pa lang na ramdam ako. Kasi ang grabe yung binigay niya. Nagpatak siya ng luha. Tapos, Script reading. Script reading pa lang. Wow. So sabi ko, okay, ano to? Hindi. Okay, Kasi, yun gusto ko marinig. kasi yun yung first meeting namin. Tapos hindi ko in-expect na magpaparead sina Direk ng eksena. And very iconic scene yun na parang yun yung nagpupumilit si Amy na magkaroon sila ng endearment na parang, di ba? So sabi ko, kailangan galingan ko to. Kasi baka palitan ako eh. Baka pag nag-reading tayo Tama dito. naman, talaga. Tapos, Inisip mo yun? inisip ko yun. I swear, sabi ko, kailangan galingan ko to kahit sure na, kahit binigay na sa akin. Hindi ka pa umaabot ng first day, ha? Correct. Script Kasi- reading pa lang, iba na kagad. Correct. oh. Baka kasi mamaya, dapat first taping, dun mo masasabi na sure na, di ba? So baka palitan. So talagang binigay ko, medyo nagpapatak ako ng luha. May ganon sa script reading. Okay. So ginaligan ko kahit dun pa lang para wala silang, di ba? Wala silang masabi. Nung nakita mo yan, hindi ka ba medyo parang, teka lang, iba yung atake nito. Siyempre, I mean, Yeah. No, I love working with great talents. So for me, alam ko na, sabi ko sa sarili ko nung nakita ko yun, okay, maghihilahan kami nito pataas. Kasi ganun din ako magtrabaho. I True get enough. obsessed with the role. Talagang nagtatransform ako ng katawan ko for the role. So yeah, nung binigay niya yun, sabi ko, okay, this is gonna be fun. okay, so ayan, habang nagtataping na kayo, lahat-lahat, nung medyo naririnig nyo na, wow, ang daming tumututok. Kasi syempre, I could imagine, once you start airing, hindi naman kagad yan, kwapaw eh. Kumbaga, it's a process. Slow burn. Slow burn siya. Tapos nakita nyo na, wow, we built a following at ganito karami ang nakaka-appreciate ng My Husband. Honestly, nagulat kami na first episode pa lang. Di ba? Ramdam First nyo na episode kaagad. pa lang, nagulat kami na ganun kagad. Pero hindi pa yung pagtanggap ganun ng- kataas. Hindi pa. Hindi pa. Kasi Parang nag-escalate talaga siya every episode. Maraming hesitant na manood ng adaptation. Ayaw daw nilang masira yung pagtingin nila sa book. Kasi pag napanood to. So, nakikita nila yung mga reels. And curious sila, parang, mukhang okay yung pagkakagawa. And then, the moment na mapanood nila yung episode 1, they're hooked. And I remember nung naglabas kami ng unang teaser. Okay. Doon talaga nagkaroon ng ingay. Doon first na nakita nila, okay, kung ano daw talaga na-imagine nila sa book. And very important yun. Para sa akin, importante yung teaser eh. Doon ka kasi hahatak talaga ng audience mo once na makita nila na, oo nga, lumabas talaga sila sa book. So, nung sinasabi nila yon, doon ako kinabahan na, okay, pag nakita ba nila yung trailer, yung episode 1, paano nila tatanggapin. And then, true enough, nung nilabas yung episode 1, mayroon talagang solid na kagad, na parang, na agad. oo, tapos positive yung mga comments nila. And just to add, I think ang secret weapon ng show namin is Direct Fifth Solomon. Yeah. Direct. Bro, like, Yan, yun gusto ko. Why? Free to, marami tayong kilala na yung mga actors gusto nilang isipin na talagang kami Yeah. kami nasa harap ng camera. Anong meron kay Direct Fifth na para sa iyo, kumbaga, na talagang the ingredient na it's his vision, bro. Feeling ko parang para sa kanya talaga yung project. 100%. Ang dami niyang dinadagdag sa eksena na
wala sa libro, pero tuwan-tuwa yung mga Sobra. tao. And even us, like, we get excited na, "Shit, gusto ko mapanood to." Kasi ang galing niya talaga mag-isip. Ang Sobrang bilis. witty. Nandun siya, kumbaga, nandun siya mismo. On point, bro. On point. Ayan, sabi niyo nga before, you never had a friendship, never had a relationship bago kayo magkatrabaho. Anong pwede mong ikwento tungkol kay Joseph Marco? Na nagulat ka rin, na pwede in a good, in a funny way, nung maraming araw na kayong nagsama. Oh, yeah. Ba't ako never ako naging ganyan? Di ba si Joseph may mga ganyan-ganyan siya? Ako pagka ganyan, walang mangyayari sa akin. Kaya mo yung isang kilay lang. Kaya mo yan. Hindi, kasi yung bonding namin, kung paano kami naging close, hindi siya pilit eh. Hindi siya parang pinilit na maging close. Parang instantly, parang hindi rin ako nahirapan na mag-connect sa kanya. Kasi naging friends kami talaga. Siguro na-discover ko sa kanya, kasi di ba mukha siyang seryoso, Oo. mukha siyang man of few words, ganyan. Akala mo parang hindi namimili ng kausap, ng kakaibiganin, hindi siya ganun. Pag nakausap mo siya, meron siyang side na parang bata, na parang ang kulit-kulit din niya. Ganun siya yan? Nagbe-baby talk. Nagbe-baby. Nagpapa-baby. Nagbe-baby talk. Parang di ko ma-imagine nagbe-baby talk. Kaya, ikwet. Huwag ka na makialam. Nag-uusap kami. Kaya, kwet. Pero, at saka Tagal naman ano, ng hawak ng kamay. Ang haba naman. pero, Kwento muna ko. Yung baby talk. Huwag. ano siya? Anak ko, Ernest, kung call mo bukas. Hindi, sobrang ano niya, sobrang lambing. Sobrang lambing at the same time, nagpapalambing din lagi. Ganon. Malupit ang atabs ko. Ikas lang mo dyan. Sobrang Diba? sweet, ganun siya. Na parang, di ba may mga ganun minsan na parang, di naman ako masyadong papansinin ito or masyadong seryoso tong taong to. Hindi, like very funny din And siya. seeing that side, ano ang pakiramdam na, teka lang, hindi naman misjudged. Pero kumbaga, happy ako na I get to see this side. Yeah, Ano ang happy talaga ako kasi nakikita ko din na hindi siya ganun sa lahat. wow. Hindi siya ganun sa lahat, parang sa akin lang siya ganun. Tapos sabi ko, meron nga one time in-open up ko na parang, ano pala no, ano ka din pala, makulit ka din no. Sabi niya, oo, pag comfortable na ako and sa'yo lang. Sabi niya. May ganun eh. Totoo naman di ba? May ganun. O yun. Hearing all that mula Kiran, ikaw naman sa kanya, what's one thing na kinagulat mo in a good way at the same time, hearing sinabi niya na she appreciates that side of you? I guess super na-appreciate ko sa kanya yung hard work. Because I really believe in hard work. Hard work beats talent when talent doesn't work. So, na-inspire niya ako dun sa pagiging hardworking niya and pagiging professional niya. And at the same time, yung willingness niya to make this partnership work. I guess, yun rin yung naging secret namin na we're both open to make this work. Kasi I don't feel any silent competition. Kasi minsan sa partnership, diba, there is silent competition. No, mas sikat ako sa'yo. No, hindi, mas okay ako sa'yo. Ganun. Sa akin dapat ang spotlight. It's really give and take. Kaya nakakatuwa. Ang sarap magtrabaho, ang sarap pumunta sa taping. Kaya, I really appreciate it. Tama, nabanggit ni Ren, di ba na? Nag-last shoot na kayo? Yeah. Okay, how was that day? Oo, grabe. How was that day para sa inyo? Grabe. Kasi parang naipon yung may hirap na eksena. Okay. Tama lang ba o nagkataon na the scene was, one of the many scenes? Or was it, kumbaga, kasi minsan yung ibang director, sila-save talaga yung last scene as the culmination, di ba, of the project. O yung sa inyo, hindi naman, normal scene lang din. Naipon lang talaga. Naipon lang. Okay, so how was that last day para sa inyo? Knowing na pumapasok kayo sa trabaho, happy kayo kay Direct Fifth, happy kayo sa sariling acting, and happy kayo sa partnership and the show. How was it? Very special sa akin yung araw na yun, kahit na alam kong ngarag na ngarag talaga. Sobrang daming eksena na kailangan matapos. And parang may ticking time bomb kayo kasi wala nang next eh. Yun na talaga, as in sagad na yun na kailangan extend na rin kami. And ewan ko kung pwede ko ba sabihin, basta merong yung last day namin is yun din yung araw na kinunan yung pinakamalaking eksena na very iconic sa book. Na alam ng mga readers yun at sobrang aabangan talaga nila yung eksena na yun. And for me, ang importante nung eksena na yun na kailangan talaga namin ma-pull off. Nakaka-pressure, pero alam namin sa isa't isa na wala. Binigay talaga namin lahat, pati yung mga prod, as in binigay talaga namin lahat para matapos yung mga dapat matapos. Yeah, and I guess
we're happy naman, diba? We're super happy. We're super happy Bago- kung ano yung actually, naging outcome. Bago pumunta sa taping, sobrang nag-worry kami. Iniisip na paano natin matatapos to Dami kasi ang kasi. lalaki ng eksena. Minsan yung ano namin isang eksena bro, umaabot ng 7, 8 to 12 pages. Yeah. Wow. Pag sa Wattpad adaptation, grabe. Tapos yung mga line pare, Oo. sobrang haba talaga, chunk. Monologue talaga. Yeah, yeah. Wag na talagang full paragraph talaga. Hindi siya kaya nung like one day magme-memorize ka. Bro, 3-4 days kami nagme-memorize. Wow. Even nung nag-mall show kami, we were throwing lines kasi talagang ang hahaba. So, grabe yung pressure and at the same time, nakaka-proud kasi alam mong you guys finished strong. Yeah. You guys gave it all. And hindi kami bumitaw na kahit na isang araw. Real. Talagang we try to be on point every day. Kaya it's really worth it. Pero ramdam mo talaga yung pagod na gusto mo magpahinga muna. Alam niyo, nakikita ko sa inyong dalawa, yung fulfillment. Yeah. You know, I see it, I feel it. You know, you've done a lot of projects. Ikaw din, Joseph Marco, dami ka na nagawa. Pero yung, kumbaga, you may not be screaming about it. Pero pag nakikita ko kayo and the way you talk about the project, happy kayo. Super. Bro, iba yung effort na nabigay ko dito. It's incomparable. Sa lahat ng nagawa ko, kaluluwa ko binigay ko dito. Kaya, yeah. Same. Hindi naman sa pagiging exage, pero ako kasi I've been waiting for this talaga. As in, ang tagal kong hiningi and ang tagal kong naging vocal na gusto kong makatry ng gumawa ng rom-com, na magkaroon ng love team. Tapos finally binigay sa'yo. Tapos hindi lang siya basta-basta project. Napakalaking project niya talaga for me. Lalo na binigyan kayo ng Wattpad adaptation, tapos may ganito kalaking fan base, 390 million reads, may solid fan base. So parang alam mo kagad na once ginawa mo yan, meron talagang instant na solid na magsusupport sa'yo. So malaking bagay talaga siya for me. So parang walang araw na tinake for granted ko yung mga eksena. As in, ginawa ko talaga sila like wholeheartedly, 200% talagang binigay kong effort. Kasi gusto ko ma-feel na yung hindi ka kakabahan pag pinalabas na parang dapat, di ba ganun kadalasan, parang kinakabahan ako pag lumabas na yung ganitong eksena. Parang more like, excited ako lumabas na yung eksena na yun kasi binigay mo talaga yung best mo. And Kampante ka. excited ako na makita nila. Sarap nun masarap yung feeling na And yun. to add lang bro, kasi I've been with ABS for 15 years. And yung last year ko sa kanila, parang, you know, siguro dahil na rin sa nangyari sa franchise and all, I had to stop for 1 year and 4 months. I wanted to quit showbiz. Wow, I umabot. felt like, alam mo yung naramdaman mo sa sarili mo na you feel like you're washed. Okay. Na parang wala na. And then, I signed up with Viva after 1892. Sabi ko, parang wala na yata talagang spark And then this came. I was like, wow, kaya ko pa pala. Kaya mo pa palang magbuhat ng show and sobra it's very humbling bro na na-appreciate ka ng mga tao na tinatangkilik ka and you know for you to prove that to yourself na kaya ko pa pala. No, sarap yung ganung moment. Kumbaga, pwede mo sabihin na yun yung gentle na gano'n ni Lord. Yeah. Di ba? Timing. May naranasan mo to, Yeah. naranasan mo to. Exactly. Minsan, bababa ka pa dito. Yeah. Pero meron at gagawa ng paraan si Lord na to put you where you're supposed to be. Yeah. Meron ba kayong the last day, of course, the friendship, the partnership will always be there. But did you have like a thank you conversation or a text? Meron. Yung ano lang, yung Actually, yung for the project lang. hindi. Actually, ganun kami lagi eh. Yeah, parang- Lagi kaming open talaga sa isa't isa kung gaano kami ka-grateful sa isa't isa. Laging may mga ganong mga sweet messages kung gaano ka namin ka na-appreciate. Or yung mga simpleng, oh, you did good, you did great today. Mga ganun-ganun na mga messages. Lalo na sa kanya, very appreciative talaga siyang tao. And yung last talaga. day. So I feel like I think you know, pagka nagka-love team ka, kailangan mo rin siyang i-treat like a real relationship. So she needs to feel safe. She needs to be heard. And yeah, I'm always there for her. So, Eto, may mga tanong ko sa inyo. Sabihin niyo sa akin kung galawang boss ba to o hindi. Oh, Okay, eto. Kung galawang boss to. Kung hindi, pwede hindi. Galawang boss. Kung galawang boss to. Nagsisend ng text ng 2 a.m. na, where are you? Galawang boss ba yon o I hindi? think so. Galawang boss yun for sure. Oh.
Ikaw ba, pag kunwari, 2 a.m., tinext ka ni Brad Jose Marco, 2 a.m., ikaw ba sasagot ka agad? Hindi, bukas na, tulog muna ako. Sa Parang kanya? iba yun na. Hindi, mali mo kasi, magto-throw lines. Hindi. Di ba sabi mo nga, mall show, nagto-throw lines kayo? Oh. Hindi, ito. Throw lines. May mga Oy, may ganun- kwento to. O, yari ka, may kwento May ngayon. mga ganung moment. Pwede ko pa ikwento. Mamaya mo na ako awayan pag hindi mo. Ayan, tingnan mo. May Hindi, kwento. May mga may ganyang moment na nag-message siya. Hindi naman ganun kalit. Siguro mga 11 p.m., mga 10, Mga ganun. 1:59, ganun. Okay, o yan, Oo, pinaaga ko tapos, na. Ewan ko, basta busy ako noon. Nag-prepare ako for the NFT concert. Dami kong ginagawa. Tapos, nakita ko nag-message siya, pero hindi ko binuksan. Okay. Pag nung nakita kami dun sa concert, sobrang di siya nagsasalita. Seryoso siya. Tapos mamaya sabi niya, ang tagal na ng message ko sa'yo, bakit di ka nag-reply? Bossing! Bossing! Iba? Tapos doon ko Ayan. na-realize na, hala, nagtumpo siya. Kasi Okay. ang tagal ko din nag-reply. Pero gets. Kasi nga naman, kung ako din, magtatampo din ako pag ang tagal ko nang nag-message tapos hindi siya nag-reply. Bibigyan ka ng chance sumagot yan. Ah? Oh. Ba't nagtampo ka raw? Oh. Sorry! Boss! Sorry! Boss! Wala kang sasagot. Pero cute tampo lang. Cute Kasi tampo lang. kahit kung gawin ko sa kanya, magtatampo rin siya. Oo, So, for sure. yeah. And it's an important message. Kaya, Nothing beats that. Yeah, Nothing yeah, beats that. Important message. Nalusot niya yung important message. ah. Sige, Okay, ito sige. susunod. Pupuntahan ka kahit umuulan. Yung tipong nasa labas na, ano mo, yung may kailangan ka sabihin sa kanya. At 2 a.m. Yan. Umuulan ka. Yung, kahit baha, pupuntahan ka pa rin para makita ka. Boss move ba yun? Parang very Joseph yun. Ganon din. Hindi pa naman nangyayari, pero parang more likely gagawin niya yun. Bakit? Bakit mo nasabi? Yan, yan. Ganun po siya mag-effort na parang walang malayo, walang hassle-hassle. Kung kailangan ka niya, nandun siya. Lupit. Ganun siyang Boy, tao. ang bossing. Oh, alam mo masasabi? I mean, those are very, very nice words to hear from a partner, from anyone actually, na ganong kang klaseng tao. it only shows kung gaano ka special sa iyo yung tao, di ba? It's because you care, you know? So, Ito maganda to. Ito medyo magkakaalaman tayo kung boss move to, hindi. Nagba-background check ka sa nangliligaw sa'yo. Ay, boss move yan. Oo. Boss move. really? Oh. Boss move? Ayan, Bakit ayan na, nag-uusap na sila. Normal Nagkaaway pa sila dahil sa atin, di ba? Ano ba yun? Normal ba yun? Guilty? Guilty ka ba? Nagba-background check daw. Oo, kunwari may nangliligaw sa'yo, Kasi medyo if type mo. you're a boss, you don't care about Really? past, about whatever. Just Oh, may point. Kaboom! May point, Maganda, may maganda point. si Boss Jun, ah. May point, Pero may ikaw ba, point. ganun ako, pag may nangliligaw sa'yo? Yung, bukod sa, kilala mo si ganito, kunwari lang, di ba? Tatanong ko sa ibang tao, kilala mo si ganito. Pero ikaw ba, do you go the extra mile na minsan i-research mo on social media or nasa Google ka? May ganun. May ganun naman na, syempre tatanong mo yung mga friends mo na common friend. Yun, pwede pa Oo, yun may eh. ganun. Pwede pa yun. Tapos, meron ding time na mag-i-research mo nga, ano kaya, ganyan. May mga ganun. Meron. I-google mo, di ba? Merong Pwede. may time na ganun. Eto, maganda to. Boss move ba to na alam ng significant other mo ang mga passwords mo? Ooh. parang ako, I don't care. I don't really care. Feeling ko it's somehow, it's a sense of security kung kaya mong gawin. I'm not saying na it's healthy, but for me, I don't really care. Parang okay lang sa akin kung alam niya or hindi. Kasi mas peaceful yung buhay pag wala kang tinatago eh. Mas peaceful ang buhay kung wala kang telepono. Correct. Oo. Yun ang pinaka-peaceful na buhay, di ba? Oo. Ako, naniniwala ako na kahit lagyan mo yan ng sandamakmak na password ko, lolokohin ka niyan. Diba? Exactly. Ganon. Exactly. Sa pool. Yeah. Tama talaga. Yeah. That's it. Thank you very much. Thank you. You know, bro. alam mo bakit na-enjoy ko tong interview? It's because you bring something refreshing. Hindi kayo nagtrabaho. Alam mo yun? Yun yung nakikita. Kasi kahit pa paano we see people na, and I'm not saying it's wrong, pero nakikita natin na people work to get paid. Yeah. Okay, di ba? You do you, di ba? Lahat naman tayo, we all want to get paid. Pero that's why I enjoy seeing you, your partnership. The way na pinag-uusapan ninyo, yung project, yung role, is because you put love into it. Yeah. And that's, you have to admit, bihira na yun ngayon. Di ba? Yung iba, trabaho. Nothing more. Kayo, kumbaga, you made it yours.
Baby Diba? namin to, parang gano'n. That's why it's very, very refreshing to see someone put in that love again sa ginagawa nila. So thank you very much. Thank Thank you for you being so here. And please, much. pasalamatan niyo silang lahat. Dahil Yes, thank you so much for having us. And of course, sa mga patuloy na nanonood ng My Husband is a Mafia Boss. Guys, thank you so much talaga. Wala kami dito ngayon. Hindi kami interview ni Mr. Luis Manzano what's up? kung hindi kami naging #1. And dahil po sa inyo, maraming salamat po. Yes, once again, My Husband is a Mafia Boss, directed by Fifth Solomon. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa Viva One, subscribe and stream legally. Thank you very much, guys. Maraming salamat. And many more projects sa inyong dalawa as individuals and as partners. Thanks. Thank you very much, Thank guys. Maraming salamat sa panonood ng Luis Listens. Bye-bye! Ako kasi I've been waiting